hirap, may tagumpay. Pangako ko, panalo to. Our unity will end our miseries. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Malaya ang ating bansa, sa hirap ay may pag-asa. Our unity will end our miseries. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Sulong kabayan, kapit bisig na, tayo'y kumapit sa bawat isa. Uksain ang ating mga problema. Frontliners ng bayan, lingkod bayanihan. Let's be united today. Bawat hirap, may tagumpay. Kabayan ko, pangako to. Aming mithi ay iyong mga ngiti. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Sa bawat isa, uksain ang ating mga problema. Frontliners ng bayan, lingkod bayanihan. Let's be united today. Bawat hirap, may tagumpay. Kabayan ko, pangako to. Aming mithi ay iyong mga ngiti. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. The views and opinions expressed in this show are those of the hosts or guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Lingkod Bayanihan. Any content provided by our bloggers or authors are of their opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual or anyone or anything. Magandang umaga pong muli mga kaibigan. Welcome sa programang Lingkod Bayanihan. Ako po si Andy Vital, ang inyong moderator sa programa. Ngayong araw na ito, marami tayong pag-uusapang mga paksang makabuluhan, mahalaga. At lalo na ngayong panahong ito ay patuloy po nating ipinapaalala ang pag-iingat sa inyo po, sa inyong pamilya at sa inyong mga kakilala at kaibigan. Sana makinig po kayo para sa mga makabuluhang impormasyon at payo dito po sa ating programa. Magandang umaga pong muli sa inyo lahat mga kaibigan. Sa araw na ito ay muli po nating makakaugnayan ang presidente ng Philippine Medical Association, Dr. Benny Atienza. Medyo magre-review lang ho tayo sa mga nakalipas na ilang linggo at lalo na ngayong marami ng mga vaccination operations. Parang malapit na tayo mag full blast vaccination. Sabi nga ng Department of Health, baka June and July bubuhos na ang vaccine, yung pinakamaraming bulto ng vaccine dadating, siyempre mabubuksan na rin yung vaccination para sa lahat ng categories, lahat ng edad by the middle of the year.
Kaya magiging busy-busy ang PMA kasi sila din ay tinatawagan din para tumulong dito sa mga vaccination sites na ito. Ano ho ang mga paalala? Anong mga dapat nating matandaan? Anong mga pag-iingat pa rin ang dapat nating gawin? At lalo na, ano ba ang sinasabi ng mga doktor tungkol dito sa mga nag-aatubili na sila ay magpabakuna laban sa COVID-19? Pakinggan po natin. Mga kaibigan, nito pong nakalipas na Huwebes, Mayo 27, ay naglunsad ang Philippine Medical Association kasama ang iba pang mga grupo ng isang alyansa ng tawag po ay sa Bakuna Nagkaisa Alliance. Ito ho kasi kanilang naisipan, isa sa mga thinking ko rito kasi marami po yung mga kababayan nating ayaw pa rin magpabakuna. At maraming ibang mga sitwasyon na ibang sitwasyon Alam po yan ni Dr. Ben Atienza, ang Pangulo ng Philippine Medical Association. Kaya tatanungin po natin siya after the event, yung mga kababayan natin na alam na siguro yung basic objectives nitong sa Bakuna Nagkaisa Alliance. At sana sila po ay makikiisa lalo na. Hindi lang po yung mga frontliners ng mga doktor, nurses at medical professionals, kundi kayo ho mismo ng mga nanonood ngayon ay makiisa dito po sa alyansang ito. Dr. Ben Atienza, magandang umaga po sa inyo at welcome sa Lingkod Bayanihan sa programa natin. Magandang umaga po sa inyo lahat at natutuwa po ako at naririto na naman kasama na namin si Andy Vital sa ating programa dito sa Lingkod Bayanihan. Ay ito nga mga frontliners katulad po namin mga doktor at isa sa mga programa po namin na inilunsad noong nakaraang May 27, 2021 itong inan natin sinabi natin sa Bakuna Nagkaisa. Ito ay isang naisip lang namin. At saan ba magiging isang magkakaisa ang mga Pilipino? Kasi tayo po sa ngayon ay watak-watak sa political opinion, mga health officials, iba-iba pa rin pananaw. At itong mga tao, iba-iba pa rin ang tawag dito, ang pag-iisip tungkol sa bakuna. At siguro naisip namin na siguro kahit sa bakuna, magkaisa man lang tayo. Masabi ang mga Pinoy nagkakaisa na dapat lahat tayo magpabakuna. Kaya po naisip namin itong in-launch noong nakaraang May 27 para nga makita ng mga kababayan natin, mga Pilipino, kung ano ang kalagahan ng mga bakuna at bakit tayo dapat magpabakuna at makita nila na ang health professional po ang naglilid nito kasi sila ang may alam sa pagpapakuna. Katunayan po, 90 to 95% ng mga doctors namin na bakunahan na. Yung iba ay nag-iintay na lang ng second dose. Yung iba ay both doses po ng bakuna ay naibigay na. Ako po, ang nabigay sa akin AstraZeneca, kaya ibibigay po sa akin itong darating na June 4, yung second dose ng AstraZeneca kasi kailangan daw po 3 months yung pagitan. Ang palagi namin payo sa ating mga kababayan, kahit ano pong bakuna yan, ay dapat natin tanggapin kung tayong mag-atubiling magpapakuna. Kasi po yung bakuna, isa po yung paraan na makakaano po tayo, maiwasan natin ang COVID-19. Kasi yun po yung direkta sa COVID-19. Kahit ano po yung brand, maging Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Moderna, halos pare-pareho po naman ang sinasabi ko nga po lagi diyan, all vaccines are created equal. Parang tao yan, hindi tayo namimili kung sino magiging nanay natin, sino magiging tatay natin, kung ano tayo. Basta pinanganak tayo na tayo swerte, tayo nabuhay. Katulad po ng sinasabi ko kanina, kailangan po nating, kaya inilunsad namin itong sa Bakuna Nagkaisa. Kasi nga yung para makita ng mga kababayan natin na ang health sector ay nagkakaisa sa isa sa pagbebenta ng COVID-19 para nakita ninyo yung video na ipisinaad na doon na ang doktor, ang nurse, ang midwife, ang lahat ng health professionals ay tutulong para namin mailunsad itong pagpabakuna, lalo na ngayon po na ang frontliners halos tapos na po lahat. Ang sumunod po ay yung senior citizen, ang A3 po, kasama dyan yung may mga comorbidities. Yan po, susunod dyan yung mga sundalo. At pinangako po na aming samahan na kaya po nagbubuklod ay para po mabigyan ng
ng tulong po yung mga LGU, itong ating mga local government unit, kasi iba-iba po yung problema. Ang magiging problema po pagdating po ng June and July, madami na po ang dadating na bakuna. At sinabi po yun ng ating USEC, Mir Nakabutahe, na kasama rin namin sa aming launching na yan ng May 27, na paglulunsad na yan, na sinabi niya na dadami at saka nangangailangan kami ng yung mismo magbabakuna at magmo-monitor sa aming pinakunahan, lalo yung mga doktor. At katulad ng ginagawa doon sa aming isang composite society sa Palawan, at talaga may sila specific time kung kailan pupunta ang doktor, na tumutulong sila doon sa specific date and time na kung kailan sila pupunta doon, para hindi mawawalan ng doktor doon sa kanilang vaccination center. Like in Taal Lemery, ganun din po ang ginawa niya, nakipag-coordinate sa Composite Society ng Taal Lemery Medical Society. Sa inyo pong kaalaman, na sinasabi ko na kami po ay ang Philippine Medical Association po ay 85,000 doctors. Ang aktibo po dito ay 55,000, at meron po kaming 117 Composite Society buong Pilipinas based on the province or city na meron po. Kaya po nahangad ng aming advocacy ang ito na mapalawig pa ang kalaman sa bakuna. Tutulong po at ito pagpapatuloy namin ang pagtulong sa pagpabakuna, yung pagbibigay ng injection, pagmomonitor at pag-screen ng iba pong kailangan i-screen bago bakunahan. At magbabantay po. Sa tunayan po, nakapag-ibig po kami ng mga tarpaulin sa ating mga component societies para po sa mga vaccination areas. Ito yung indikasyon kung ano po yung mga dapat bantayan pagkabakuna. Tapos ay yung Philippine Society for Hypertension, meron na rin po silang guidelines kung mataas ang presyon, pwede rin naman silang bakunahan. May kaunti lang babantayan at i-explain sa sa pasyente. Yes. Doc, yung sinasabi ni USEC Kabutahe na June or July, ano magiging kaiba nito sa present time? Ngayon ay frontliners hanggang senior citizens. Medyo konti pa vaccination centers. June, July, ibig sabihin magkakasiksikan ba tayo sa mga vaccination? Hindi naman. Kasi as of now, kasi ang priority ngayon, ito yung according to Dr. Kabutahe, Mir Nakabutahe, sabi niya, as of now, ang inaano natin is itong NCR, kasi diyan marami ang COVID at saka itong nearby provinces, kaya ang tawag niya is NCR plus 8. Sino yung 8? Ito yung Calabar Zone except Quezon. Ang Calabar Zone is Cavite, Laguna, Batangas, at saka itong Rizal. Kaya Calabar Zone is yun ang Region 4A. Yan ang maraming COVID. Apat na yon plus Cebu, Davao, Bulacan, and Pampanga. Ito yung priority kasi ito yung areas na madadami ang COVID, taas ang incidence. So even pagdating ng June and July, ito mga priorities na ito, dito pa rin tayo magkakaroon ng mas maraming vaccination operations. Sa nakaraang linggo, actually, nag-post nga yung isang doktor kasi kailangan nila ng tulong that time na every day 2,000 ang binabakuna sa Araneta Center, Araneta Coliseum. Kaya sana mas maraming mga doktor pa ang tutulong dito, hindi lang doktor, nurses, pharmacists. Wala nang problema doon sa mga doktor kasi sanay naman kaming magbakuna, lalo kami mga pediatricians, sanay naman kami. Yes. Ang tuturuan yung mga pharmacists, tsaka ay medtech, marunong sila magturo, tuturuan lang naman yon. Ang importante yung mga katulong natin doon sa site para hindi magkumpul-kumpul ang tao. Ako'y umabot na sa second dose nung the other week, Doc Atienza, sa Las Piñas. Sa aking nakita ron sa aking vaccination center, hindi naman siya masyadong matao. Saka ang scheduling ay online. So maayos po yung ganun. I think ganun din ang ginagawa sa halos lahat ng locations na vaccination mo doon. Ang inaano namin kasi kaya kami nag-set ng isang ganito para meron kami main nagpapalista na yung mga nurses, doctor, na mga volunteers. Tapos i-identify namin kung sino yung nangangailangan.
At kung sino yung nangangailangan ng mga doktor at saka mga nurses na magbabaksinate, doon namin dadalhin yung mga volunteers kasi iba-iba naman. Hindi naman pwedeng yung taga Iloilo pupunta ng Manila. Kaya sinet na namin yung mga areas of priorities kung saan sila parang triaging, kung saan sila nakalista na, tatawagan na lang, mag-iwas sila ng telephone number, at saka nilang mga Viber, at saka nagkaroon kami ng Viber group para madaling ma-disseminate kung saan area yung walang doktor, walang nurse, yung gano'n. So anong mga scenario, Doc, ang inyong inaasahan na of course, sigurado organized naman yan pagdating ng June and July. Kung anong ginagawa natin ngayon, siguro mas madadagdagan lang po yung kailangan. Oo nga. Kasi may sasabay na yung sa government at saka yung mga private, ang inaano natin is parang organized at saka itong meron silang monitoring yung para maano natin yung effect, yung adverse effect ng bakuna. Dapat nalilista natin. Alright. May tamang proseso, may tamang ang tawag doon, namomonitor, yung gano'n. Tapos at saka yung sa hindi na magpapabakuna na-explain. Humingi rin ako ng mga at ipinilalabas na yon yung mga video para doon sa mga areas na kung may mga community doctor na tinatanong sila, tapos para matulungan yung mga barangay health workers na ma-explain pa sa ating mga mamamayan, lalo na sa mga elderly, at doon sa mga kamag-anak nila makapag-Zoom meeting man lang or para naliliwanagan sila ng kahalagahan ng bakuna at kung ano yung bakuna ibibigay sa kanila at pwedeng ano yung mga babantayan na minsan ay hindi nila nalalaman, na kung minsan ay dapat malaman na minsan lalagnatin sila, may masakit doon sa pinagpupan, iba para mainit ang katawan, para may trangkaso. It's a normal process ng pagbakuna na ibig sabihin nun, tumatalab yung bakuna. Yung iba naman kasing nag-hesitate, Doc, admittedly, ang kanilang binabanggit yung mga nabalitaan nila sa Norway, halimbawa, may mga namatay. Dito sa Pilipinas, may ilang kaso. I think mga isa, dalawa. Napakaliit na mga kaso. Ito na yung kahit may binigyan sila o hindi ng bakuna, mangyayari yun. Nagkakataon lang. Yes. Kasi ang inaano nga natin palagi sinasabi natin, nabigyan ka ng bakuna o hindi, kung nabigyan ka ng bakuna, mapiprevent yung severe na severe COVID na hindi ka mamamatay. Pero hindi naman inassure na pag nabigyan ka ng sinasabi naman nila yung efficacy at effectiveness kumbaga sinabing 75% ganon. Hindi naman lahat. Ibig sabihin 25% pwede ka pa rin magkaroon ng COVID na mild lang. Kaya nga yung sinasabi natin, huwag tayong magpilansa na pag may bakuna ay ayos na lahat. Hindi po, kasi iintayin pa natin yung 70 to 80% ng Pilipino may herd immunity. Ibig sabihin, hindi naman kasama dyan yung matanda at saka yung 18 below, di ba? Yes. Pagmula newborn 18, sila na yung 20 to 30% ng hindi mababakunahan sigurado kasi hindi pa sila kasama doon sa babakunahan. Kaya dapat yung lahat ng 70 to 80% na dapat mabakunahan kasi hindi natin maabot yung herd immunity. Yes. Kaya napakahalaga po nung kung ano yung, kaya sabi ko nga, wag po tayong maging mapili sa anong ibabakuna kasi yung iba sabi Pfizer daw, yung ganun-ganun. Hindi, kung ano po nandiyan magpabakuna na kayo, importante. Kasi importante po nating magpabakuna na kasi may mga expiration date po yung mga bakuna. Masasayang naman po, sayang po yung bakuna kung di maibigay na kaagad kasi may mga expiration date po yan. Yes. Doc, doon sa mga, of course, yung mga nakadalo, narinig yung mga mensahe ninyo, yung talakayan doon sa inyong launching, pero sa mga professionals na hindi nakasama doon, baka meron po kayong gustong iparating na mensahe. Of course, actually kasama ako dun sa kasi ang Philippine Regulation Commission natin is merong 44 accredited organization at ito yung nahahati sa 4, yung sa mga engineers,
Tapos yung mga teachers, mga librarians, ang patatlo dyan ay mga architect, yung ganon. Tapos yung isa pa ay itong grupo ng health. Yung sa health, ito yung COPA, yung Confederation of Professional in Health Alliance. Ito yung kami. Yan. Bali, yung kasama namin, ang sigurado naman na kasama namin dito sa bakuna nagkaisa itong health. Tapos iniingganyo namin ngayon yung mga non-professional. Kaya doon sa video, maririnig nyo. At ang iba pang mga professional. Yun sila. Yung nasa ano pa. Kasi malaki maisama natin yun. Kasi sila yung paniniwalaan ng kanilang mga kasama. Like itong mga architect, syempre. May may mga kasama engineer. Tapos yung mga nagtatrabaho sa kanila, may ingganyo nila. Tapos kita ng through this video, maantig yung damdamin nila, itong mga ito, bakit gagawa ng ganyan kung mga kasama, di ba? At ang nila isang advokasya nila na lahat tayo mabakunahan. Kasi nandiyan na yung bakuna mababakunahan. Ang problema nga natin sa iba, nandiyan ang bakuna, kailangan yung marami magbakuna para hindi nga masira yung bakuna. Dapat may logistics. Opo. So hindi lang ito mga doktor and medical professionals pala. So you mentioned architect. Hindi, lahat ng professionals yan. Kasi pwede ka naman tumulong kahit di ba? Mag-provide ka ng sasakyan, mag-provide ka ng pagkain doon sa vaccination area, magbantay ka, di ba? Tumulong sa pila, pag-aayos ng pila. Kasi kayat ka ng ayaw magpabakuna na mapabakunahan, laking bagay yun. Yes. Nakasave ka na ng buhay. So ito isang bagay na pwede mong gawin kung kahit ano man ang profession mo. Tumulong yung sumali sila, magawa sila ng video na ako nabakunahan na, gano'n. Hindi malaking bagay na yun, makikita ng kanilang kamag-anak, kanilang mga constituent na talagang po tayo, tumutulong tayo. So it has to be parang dito dapat nagkakaisa po tayo sa kaisipan na may bakuna, nandiyan yung bakuna, kailangan nating magbakuna. Samantalahin natin. May mga schedule nang malalaman ninyo pagdating ng June and July. Kasi dito sa June and July, open na sa lahat siya na qualified. Oo, dadami na yan. Kasi nga, ang una parang hesitant pa kasi nabasa ko sa mga 3 million pala ang nabibigyan sa atin. Ay ang sa Amerika, sabi nung aking pamangkin na doon nag-work as doctor din, sa Amerika daw 4 million a day na nababakunahan. Sige gusto ko lang pong hihingan kayo ng mensahe once again to address our audience sa mga kababayan natin kahit sa ang sulok ng Pilipinas na nanonood ngayon, kung anong dapat maging kaisipan nila, maging attitude dito po sa bakuna at kung paano sila makakatulong para mahikayat ang kanilang mga kapamilya, kaibigan, kakilala na magpabakuna. Sa inyo pong pagkakataon daw. On behalf po of the Philippine Medical Association, National Officers, and Board of Governors, nakita po niyo doon sa video na ang Philippine Medical Association nag-lead sa ating mga kasamahan sa kalusugan, itong medical community, nakasama natin nurse, midwife, pharmacist, medtech, radiotech, lahat na nasa sa health, ay sinama namin at ipakita namin sa buong Pilipinas na nagkakaisa po kami sa sabi nga namin, ang tagline namin sa bakuna nagkaisa. At least po yung sa pagpapakuna, nagkaisa-isa po kami. Isa po ang hangarin namin na lahat po ay mabakunahan, lalo na po yung 18 to elderly po natin na mabakunahan at hiningi po namin yung kooperasyon na makisama po kayo at patuloy po namin ginagawa itong ating mga orientation na ito at pupunta po ang aming organisasyong ito samahan doon sa mga areas na kukunti po yung nagbabakuna at matulungan po sa pagmomonitor ng mga nabakunahan na at mapa-explain pa doon sa mga ibang ayaw pa magpabakuna ay para mahikayat pa natin bawat po ng ating mamamayan Pilipino ay kailangan po makipag-ugnayan. Kung meron po kayong area na ayaw po maniwala sa pagpapakuna, pwede po kaming mag-Zoom meeting or magpadala ng doktor na specialty, mga expert sa bakuna para makapagsalita po para sa inyo at maintindihan.
ang ano po natin ito, napakatagal pa ng rollout nito kasi doon sa listahan ng 2023 pa para makumpleto ang mga Pilipino. Hindi natin alam na kung every year nga dapat bakunahan tayo. At saka isa pa po ang inaano natin is kung meron kayong gusto malaman pa, katulad sinabi ko po kanina, may pag-unayan po pa lang sa Philippine Medical Association at kung meron po kayong areas na walang nurse o doktor na tutulong sa pagbabakuna, pwede pong tawagan ng Philippine Medical Association or mag-message po kayo sa aming email at pilmedas@gmail.com po para po malaman namin kung saan area yung nangangailangan at mapadala natin po. Ang ano po ng aming pagkaka-launch ng sa bakuna nagkaisa nung May 27 para malaman po na madlang mamamayan po natin na tumutulong po ang health sector sa ating gobyerno, nakipag-isa po. Katulad po na sinabi ni Yusek, Dr. Mirna Kabutahe, marami pong dadating na bakuna itong May and June, kaya dapat po yung logistics po natin maganda at ready na po kayo lahat magpabakuna sa hindi pa napapabakunahan. At kung nabakunahan naman po kayo, pinaliliwanag na po natin na hindi ito maging rason na hindi kayo magsusuot ng mask. Dapat pa rin magsuot tayo ng tamang mask, maglagay pa rin po tayo ng face shield, yung distansya natin, at saka huwag tayo mag-stay sa room na more than 15 to 30 minutes kung ito ay sarado. Kung meron naman tayong mga kainan, huwag kayong magtatanggal ng mask hanggang hindi kayo mismo kakain or dapat kayo layo-layo. Yun lang po ang sabi po namin. Po sa ating mga less than mga bagong anak at saka itong mga less than 5 years old, may mga bakuna po tayo sa centers para sa kanila. Meron po tayo mga dyan, yung bagong anak, binibigyan bago lumabas ng BCG at saka hepatitis B. Pagka 6 weeks na po siya, dalhin po sa center o sa inyong doktor na mabakuna siya ng diphtheria, pertussis, tetanus, tapos yung pong polio at saka H-influenza type B para sa pneumonia po yun. At sana po hindi po maging hindrance o balakid ang pagkakaroon ng COVID para mabakunahan pong ating mga bata. May sarili pong bakuna yung mga bata at sa ngayon po dapat mapataas po natin ang antas ng kaalaman ng mga tao sa pagpabakuna kasi po bumagsak po ng 63% ang nagpapabakuna sa health centers. Yan po ang inaalam po ng Philippine Medical Association at tinutulungan po natin ng WHO, World Health Organization at ito pong ating Department of Health para mapataas po ang antas ng kaalaman sa bakuna at mawala na po yung agam-agam na ayaw nila magpabakuna. Okay, Doc Ben Atienza, maraming salamat sa inyong paglulunsad ng sa bakuna Magkaisa Alliance. Congratulations, napakaganda ng effort. And we hope na ang ating mga kababayan ay tumulong din sa pag-promote ng pagbabakuna. Makiisa dito po sa alyansang ito na pinangungunahan ng Philippine Medical Association. Thank you very much, Doc Ben Atienza. Thank you rin, Andy. Thank you. Ang ating pong nakasama si Dr. Ben Atienza, Pangulo ng Philippine Medical Association.
Ipagpapatuloy po natin ang pagtalakay tungkol sa Philippine Bamboo Industry Development Council, kahalagahan ng kawayan sa kabuhayan, sa environmental protection, sa climate change mitigation. At kasama pa rin natin ang Executive Director ng PBIDC, si Director Butch Madarang. Director Butch, good morning ulit. Magandang umaga po ulit sa inyo, Ginoong Andy Vital. Ako'y interesadong malaman kung ano ba yung mga species, iba-ibang klase ng kawayan na nandito sa atin. Umpisahan ko po na ang bamboo species sa buong mundo muna ay more than 1,000. Ngayon, more than 1,000 species po sa buong mundo. And then dito po sa Pilipinas, siguro meron tayong more than 100. But yung commercially available and ginagamit na ng ating mga farmers at saka yung mga handicrafts at saka sa construction, siguro mga 10 to 12 species lang po yun na ang ginagamit nila. Ang pinaka-popular ay halos alam na dito sa kanayunan ng mga magsasaka ay ang kawayang tinik. Kawayang tinik? Opo. Kawayang yung buho, meron po yan. Buho, parang alam ko yan. Buho, yun. Bolo, at meron pang yellow bamboo na tinatawag, meron pong giant bamboo, yung at saka iron bamboo, marami po rito na ginagamit na ngayon na nakikita natin sa kanayunan, most common. Paano ho yung mga bamboo na madalas ay ornamental? Anong klase ba mga yun? Yun po, nakakita na po kayo ba ng bamboo na yung sexing ganyan? Ang tawag po doon Buddha belly. Kumbaga, nagaling yata sa Bali yun, but it's another kind of ornamental species of bamboo. Yung katawan niya may mga kurbada? Yes po. Kaya ang tawag Buddha eh. Pag pumunta ako sa Quezon Circle at bumibili ako ng mga ornamental, yun po. And we also have the Thailand, yung pole bamboo ang tawag. Ito po ay makikita nyo, ang tawag dito nga yung kawayang pangmayaman. Kasi you see this sa Starbucks, sa UP Town Center. Ito po yung mga diretso na mga mahabang diretso. Mahabang diretso na pole bamboo ang tawag. Napakaganda sa bakuran. Meron ako sa bakod ko sa Kamyas. Noong ako'y bata, namimingwit ako, gamit ko ay kawayan. Di ko alam kung anong species yun. Ano ba yun? Yung mahaba na manipis? Ay, siguro po, kuha na yun po. Kasi ang common naman sa ating mga baryo ay ang kawayang tinik at saka ang kawayang bayog. So kukuha lang siguro doon sa parting manipis na pwedeng gawing paningwit. Pipili lang yun doon. po. Iba naman din yung mga nabibili natin na imported, ay ibang klaseng kawayan na rin po yun. Kasi napakadaming species sa buong mundo ng kawayan. Yan hong nasa face shield ninyo, anong klase kaya yan? Siguro po ito, gamit ito, baka kawayan tinik siguro yan. Yung mga kawayang tinik, may tinik talaga yun? Matinik po yun. Pagka yun, hinayaan lang na tumubo, ay talagang masukal at saka matinik. Kaya nga po, tinuturo natin sa ating mga farmers na talagang kailangan natin na i-prune yun, i-thinning, kailangan i-manage ng gusto ang mga ganong klase. Yung kumpul po ng kawayan, ang tawag doon bamboo clamps. Or cluster, hindi mo ba? Yung stands, yun ang tawag. Kasi po, ang kawayan, isa ang itanim mo, in 5 years time, magiging 15 po yun or 20, and then parami ng parami. Yun ang magic, ang milagro ng kawayan. Biro mo po yun, dadami. So, ito po ay nagiging, kaya prescribed planting material ito ng Department of Environment and Natural Resources. Kasi nga, sa kabundukan, ang isa, itanim mo sa panahon ng tag-ulan, tutubo na yung mag-isa kasi kabundukan ngayon. Kung may kakulangan tayo ng mga water systems, ay tutubo na yon, parami ng parami. So, pagka meron tayong kawayan sa kabundukan, hindi na po tayo kailangan magkaingin o illegal logging. Tama. Hindi po ba? Kasi instead of cutting the forest trees, kung nara, yung mga yakal, which takes 40 to 50 years to mature, and then kakatin mo yon, and then you wait another 40 to 50 years for it to bloom and mature into hardwood. Pero pag kawayan, nandun na, you cut and cut and cut, systematically cutting, ay yun na ang pwede mong gamitin na wood substitute. That's why
it really helps in the protection of the environment. It will curb illegal logging kasi wala na hindi na kailangan magputol at indiscriminately. katulad ng Nara, katulad ng hardwood, ang kawayan ay pwede mo rin gawing furniture, pwede mo gawing dingding sa bahay. Maraming bagay na pwedeng Yes po. pakinabang. Ang sabi nga, 1,001 myriad and many uses of bamboo. Napakadaming gamit. Yung relo ninyo, Ayan po, Dr. yan Butch. nga. Bamboo. Actually, meron ng fabric or textile coming from made of bamboo. Pero mga imported pa yon. Tela, Okay. tela na galing sa kawayan. Tela po, opo, napo-process po ang bamboo into fabric. Okay. So, pero imported pa yan. It is under research and development ng DOST. Kaya ito po, papakita ko po ulit sa inyo ang Kawayan Watch. Maganda yan. See? Oo. Ito po ang pangarap natin sa council. When we are able to manufacture na the watch made out of bamboo, pwede na po tayong magretiro sapagkat na-achieve na natin ang ating purpose Kaya sa naman buhay. pala ang kawayan ay itinuturing ng high value crop ng Department of Agriculture. Ito bang classification na ito? Anong magandang implication ito sa industriya ng kawayan? Dahil nga po, just recently, with the good secretary's pronouncement and officially, formally declaring bamboo as a high-value crop, si Secretary William Dar, ay siyempre, ang ahensya niya ay ngayon ay matindi at masusi ang pag-aaral at binibigyan ng malaking pansin ngayon. At sa panahon na ito, because of that declaration of Secretary Dar, gumagawa po, minimit ng Department of Agriculture at ang iba't ibang ahensya para gawin ang roadmap for bamboo as a high-value crop. So, magkakaroon po, pagka ganyan na, itinaas na sa level ng high-value crop ang kawayan, ay siyempre merong karampatang dagdag sa funding at support to doon sa mga talagang magkaka-interest sa mga farmers. magsasaka. Opo. Imbis na magkaingin at para maghanap ng gamit sa furniture o gamit sa bahay, magtanim na kawayan. Dagdagan ang kawayan kasi high value, kikita sila, hanap buhay. And of course, yung industriya, pagka nagkaroon po tayo ng mga pabrika na gumagawa ng bamboo products, nagdagdag tayo ng kabuhayan, di ba? Sa mga nasa probinsya. Diyan ko po sususugan ang sinabi nyo. Ang totoo pong solusyon dito at para ang industriya ng kawayan ay maging matatag at maging progresibo, we need to have the private sector to come in. So that's why we are attracting, we are urging, we are appealing to the private sectors, the corporations, the companies, yung pong may mga private lands na idle, yun namang wala, they have the funds, we will match it with the public lands para talagang ang kailangan natin, we plant this on a commercial scale. Tama. Hindi po yung mga tanim sa mga kanayunan ng mga farmers, makakatulong po yun sa industriya, but ang aim po natin dito, ang objective really of the council is to encourage the private sector to come in thousands of hectares, even millions of hectares of land planted to bamboo. Marami tayong mga kababayan at mga organisasyon na ngayon ay kasama sa kampanya para magparami tayo ng kawayan. Pwede bang sabihin niyo sa amin kung anong mga partnerships na ginagawa ng konseho sa iba pang ahensya ng gobyerno, mga private organizations? Katulad po nito, ang council po, ang miyembro ng council dun sa EO 879 ay ang DNR. Alam po naman natin na ang Department of Environment and Natural Resources ay yan ang ahensya na nag-aalaga sa ating kalikasan. And one of the pronouncement na sinabi ni Secretary Roy Cimatu ay he gave out orders na ang reforestation activities sa Pilipinas ang gawing planting material, ang preferred, ang preference at ang prescribed na planting material for reforestation, for bamboo plantations, lalo na kasama din dito ang mga mining companies for them to plant bamboo in the mined out areas
At saka doon sa denuded forest, we have the Build Back Better Task Force. Doon sa Marikina River Watershed, Cagayan River Basin Watershed, doon sa Albay, sa Bicol. Bamboo po ang prescribed planting material at ito po ang order ni Secretary Cimatu. Meron pong nababanggit na SSF program. Ano po ba ito? Okay. Isa po sa ating ahensya, DTI. Kasi po, ang DTI awards or grants, nagbibigay po ng shared service facilities. Ito po ang binibigay tulong ng ating Department of Trade and Industry. Sapagkat kami, ang DTI kasi ang lead agency, ang kanilang role naman dito ay sa lahat po na magtatanim, cooperatives, associations, corporations, LGUs, na may maraming tinanim, ay bibigyan ito upon evaluation and assessment. Nire-recommenda po ng Council na bigyan sila ng Shared Service Facilities or SSF. Ito po yung mga equipment to process the bamboo into something of high value. Yung processed engineered bamboo. Kasi ang mga SSF, ito may mga splitter, planer, at saka yung hot press. Marami pong yan. Binibigay po yan ng DTI. Director Butch, yun namang partnerships ninyo sa mga private organizations. Kumusta po? Ay, mabuti na lang. After na tanungin mo ko tungkol doon sa mga government agency, partner agencies natin sa pamahalaan, sa government, na sabi ko na dyan, yung DNR, DA, DOST, DILG, kasama, DOLE, kasama din yan. At pati ang Pasig River, i-revive po natin ang Pasig River. We will green, gagawa tayo ng bamboo esplanade. Pagka dumadaan ka doon sa may Guadalupe Bridge, at when you see the left of your left and right, makikita mo ang sides, ang river banks ng Pasig River with yung kawayan. Napakaganda po niyan. Isang proyekto po na makikita nyo sana, hopefully with government support this year, ang bamboo esplanade. Yun, the sound of the wind in the bamboo. Maganda naman yung kawayan kaysa nakikita mo dyan, puro konkreto, puro pabrika, di ba? Opo. So buhayin natin ulit yung gilid ng ilog. Gagandang panigid, gaganda pang hangin. Tama po. Ngayon, ang tanong po ninyo tungkol sa mga private sector na katuwang natin. Una-una na po dyan ang Clean Air Philippines Movement Incorporated na nagkaroon po kami ng awarding na si Senator Pacquiao, being the Clean Air Champion. At saka kasabay ni Senator Pacquiao, bamboo was awarded also as a climate change agent, mitigation agent, and poverty alleviation agent and material. Nabigyan po tayo ng award and I received that sa Manila Hotel. Maraming pong salamat ulit, Clean Air Philippines movement. At saka nandyan ang Philippine Medical Association. Alam po ninyo, ang PMA, during their relief missions, hindi po ba, dahil baha, hindi ngayon the vehicles or the areas that, flooded, inundated by the floods, hindi po nararating yan. So they have to ride a boat. Balsa? Speedboat. 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 Because of that, ang council po, through Secretary Mon Lopez, who is a member of the NDRMMC, na National Disaster, di ba? And Vice Chair, Deputy Speaker Sabillano, nagpanukala po ang council na gumawa ng mga balsa. Ang lahat ng barangays along the areas, sa river, mga river na always being flooded, na binabaha, gumawa ng balsa. So that, itong mga doktor ng Philippine Medical Association, hindi ba? Hindi naman lagi may speedboat o may life raft. Mahal-mahal pa. But, ang balsa, kahit nung bata pa po tayo, hindi po ba? Marami ng ganyan. So, Secretary Mon Lopez recommended the construction and the LGUs build rafts to transport relief. Tama. Relief and aid supplies and also the doctors on board. Ang tawag ng Philippine Medical Association, di ba? At saka, aside from yung bamboo raft, balsa, gagawa na rin ng ladder.
Kasi minsan, hindi na maabot yung mga nandun sa kabahayan, tsaka sa mga puno. Bamboo ladder lang. Naka-standby lang yan sa lahat ng mga barangays. At saka doon na mismo sa ilog. Hindi po ba? Kung lahat ng barangays may ganon, edi ibig sabihin, makakarating na ang mga doctors on boat ng Philippine Medical Association. Without expending fossil fuel. Opo. And at the same time, hindi ka gumagamit ng bakal. Ano? Yes po. Puro na kawayan. Tama po. Nako, ang dami nating napaka-interesting na bagay na pwedeng pag-usapan sa kawayan. Kaya tayo ay maswerte at kasama natin ang Philippine Bamboo Industry Development Council, si Executive Director Rene Boots Madaran. Itong kasama natin ay maswerteng lalaking taga Las Piñas, si Merson. Isa po siya sa mga naunang nag-subscribe sa Lingkod Bayanihan channel sa YouTube. At alam nyo naman, meron tayong weekly promo na pwede kayong manalo ng cash prize. Nandito po siya para i-claim yung premyo niya. Merson, paano ka ba sumali dito sa promo? Nag-subscribe lang po ako sa YouTube channel po ng Lingkod Bayanihan channel at nag-comment lang po ako doon. Nanood ka ng video? Nanood din po ako ng video ng Leron Sinta dahil naalala ko po nung elementary po ako, yun po lagi pinapakinggan ko. Ayun, yung tugtog ng Jacob ng Just Clean Air Band. Kaya siguro sa mga nanonood ngayon, kayo, pwede rin kayong manalo. Hindi ba? Opo, mag-comment na din Simple po lang. kayo at mag-subscribe sa Lingkod Bayanihan channel para manalo din po kayo ng 1K. Kaya kayo din, pwede ho kayong manalo ng cash prize. Mag-subscribe lang sa YouTube channel ng Lingkod Bayanihan, di ba? Opo. Eh, nakuha mo na ba ang premyo mo? Opo, nakuha ko na po ang napalanunan kong 1,000 piso. Ito po ang katunayan. Parang mayabang ka ngayon, ah. Sige, imbitahan mo mga nakikinig para sila sumali din sa atin at mag-subscribe din sa YouTube channel. Magandang araw sa inyong lahat. Mag-subscribe na po kayo sa Lingkod Bayanihan channel sa YouTube at mag-comment na din po kayo para manalo din po kayo ng 1,000 piso. Sigurado yan. Siguradong sigurado po. Salamat, Emerson. Kaya mag-subscribe din po kayo sapagkat wala ho kaming ibang hangad kundi ang inyong kasiyahan. Dahil dito sa Lingkod Bayanihan, ang aming mithi ay ang inyong ngiti. Manalo ng 1,000 piso. Napakadali, mag-subscribe sa Lingkod Bayanihan channel. Mag-comment sa video na ito ng inyong pangalan at mobile number. Mamimili ng mapalad na subscriber linggo-linggo na siyang mananalo ng 1,000 piso. Kaya tayo na at mag-subscribe at manalo. Dahil dito sa Lingkod Bayanihan, ang aming mithi ay ang iyong ngiti. The only missing here is you. Be a mobile journalist. Join the KSMBPI and enjoy the following. 1. Short course on community broadcasting or mobile journalism. 2. Become a legit reporter on conventional media like TV, radio and newspaper. 3. Learn how to be a social media reporter or broadcaster. 4. Be a certified mobile journalist at the end of the course, certified by KSMBPI. 5. Become a bona fide member of KSMBPI with ID card and insurance coverage of maximum 122,000 pesos. 6. Provision to a higher NC2 TESDA accredited mobile journalism course with TESDA certificate. 7. Be a recognized KSMBPI reporter in all government media including police presence nationwide. What are you waiting for? Join and be a social media broadcaster. Please like, subscribe and follow us on our website, Facebook page, and YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Lingkod Bayanihan. Sa susunod na linggo, siguradong babalik po kami. Hahatiran kayo ng mga magagandang impormasyon. Mga bagay na inyong mapapakinabangan hindi lang sa sarili nyo kundi sa inyong pamilya at inyong mga kapitbahay. Sabihin po ninyo sa mga kapitbahay, makinig lagi at manood sa ating programa Lingkod Bayanihan. At again, mag-ingat po tayo, umiwas tayong mahawa sa COVID-19. Face mask, face shield, social distancing, lahat ng mga social protocols na kailangan po nating sundin, huwag nating kaligtaan. Hindi pa po tapos ang problema.
marami pa tayong posibleng daanan. Salamat po! Dito sa lingkod bayanihan, ang aming ngiti ay ang inyong ngiti. Bawat hirap may tagumpay, pangako ko panalo to. Our unity will end our miseries. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Malaya ang ating bansa, sa hirap ay may pag-asa. Our unity will end our miseries. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Sulong kabayan, kapit bisig na, tayo'y kumapit sa bawat isa. Buksain ang ating mga problema, frontliners ng bayan, lingkod bayanihan. Let's be united today. Bawat hirap may tagumpay, kabayan ko, pangako to. Aming mithi ay iyong mga ngiti, lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Sulong kabayan, kapit bisig na, tayo'y kumapit sa bawat isa. Buksain ang ating mga problema, frontliners ng bayan, lingkod bayanihan. Let's be united today. Bawat hirap may tagumpay, kabayan ko, pangako to. Aming mithi ay iyong mga ngiti, lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Lingkod bayanihan, frontliners ng